Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay i-convert natin yung ball bearing natin to shield bearing. Okay, simulan na natin. Ito pala ay pang front hub. Bali, front hub muna ang i-convert natin. Luwagan lang natin itong skiver niya para matanggal natin ang gulong. Yan, natanggal na natin. Ngayon ay tatanggalin naman natin tong axle niya. Kasi papalitan natin to ng bago. Ito pala yung ipapalit natin na bagong axle niya. At may kasama na siyang bearing. 6,000 RS na bearing. Bale, nabili lang natin to na nasa 93 pesos. Kasama na yung bearing. Yan, natanggal na natin yung skewer niya. Sunod naman ay tatanggalin natin yung lumang axle niya. May 17mm na bolt yan. Gagamitan natin ng 17 na wrench para matanggal natin. Dahan-dahanin lang natin at maglalaglagan yung mga bulitas niya. Yan, ito na siya. At tatanggalin lang natin yung mga grasa niya. Lilinisan natin. Kumuha lang tayo ng basahan at punasan natin. At pwede na natin yan lagyan ng 6,000 na bearing. Yan, ito na yung nabili natin na axle niya. May kasama ng bearing. Tanggalin lang natin yung mga bolt niya para maisalpak na natin. Ito palang axle na to ay may stopper to. Hindi katulad nung stock niyang axle ay wala siyang stopper. Kaya pag magko-convert kayo ay samahan nyo ng ganitong axle para may stopper. At para din walang alog. Hindi na pala kailangan dito ng skewer kasi bolt type na yung axle natin. Para sa akin mas maganda yung bolt type kumpara sa skewer kasi yung skewer ay pagkatagalan ay kinakalawang at hirap ng baklasin sa hub. Yan, natanggal na natin. Lalagay na natin tong axle nya. Makikita nyo walang alog yan kasi yung stopper niya ay saktong-sakto na sa butas ng hub. Kaya walang alog talaga yan. Yan, yung kabilang bearing ay saktong-sakto. Yung sa kabila naman ay kailangan pa natin pukpukin yan. Kasi medyo masikip. Yan. Yan yung sa kabila, masikip. Pero pag pinukpok natin yan ay saglit naman lang yan, papasok na agad. Kumuha lang tayo ng pumalit at pupukpukin natin yan. Papantay lang natin yan sa hub. Pag okay na ay pwede na natin isalpak yung axle natin. Yan, okay na. Pwede na yan. Salpak na natin yung isang bearing. Yung sa kabila ay saktong-sakto lang. Kung mapapansin nyo dito sa kabila ay talagang hindi siya sumakto sa hub.
May konting kawang siya pero okay lang yan. Yan, sunod natin ay ilalagyan natin siya ng yung bolt. Yan yung bolt niya na sunod sa bearing niya. Ito naman yung isusunod natin. Yan. Bale, ibabaliktad natin lang yan. Para yan yung gagawin nating spacer. Kasi pag hindi natin nilagyan yan ay may kawang ng kaunti. Yan, pwede na yan ilagay sa bike natin. Yan. Diyan lang natin ilalagay yan at yung ipapasok lang natin dyan sa maliit na butas. Yan yung purpose ng maliit na butas sa fork natin. Para talaga yan dyan sa spacer na yan. Kung mapapansin nyo ay yung spacer talaga niyan ay dito dapat yan sa labas, pero pag nilagay nyo kasi yan sa labas ay tumatagilid yung spacer. Yung bolt na yan ay hindi na natin kailangan. Bale, ito na yung bolt na susunod natin para ilock yung hub natin. Ang size pala nitong bolt na pang-lock natin ay 15mm at yung hindi kailangan natin na bolt ay 17mm. Kasi yung 17mm na bolt ay hindi na kakasya sa axle natin. Yan, okay na. Higpitan lang natin yan. Gagamit tayo ng 15mm na wrench. Yan, okay na guys. At smooth na yung pag-ikot niya. Naayos ko na rin yung mga kunting sabit niya sa preno. Saktong-sakto na yan. Kung makikita nyo, smooth na yung ikot niya. Ganyan lang pag mag-upgrade tayo ng front hub. Para hindi na tayo bumili ng hub na cell bearing. Sa sunod nating video, yung rear hub naman yung i-upgrade natin. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung video. At pa-like and share na lang. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment na lang kayo. At huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe para updated kayo palagi sa aking mga video.